ating Sunday School. Ready na ba kayo para papurihan at sayawan ng ating Panginoon? Kung ready na kayo, let's sing and dance! We've got good news to celebrate. Jesus makes every day special. This is the day that the Lord has made. Yeah, I will rejoice and be glad in it. me too. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. God so loved the world that He sent us His only Son. That makes me want to celebrate. Yeah! Hooray for God's love! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hebrews chapter 13, verse 6. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Hebrews chapter 13, verse 6. Magandang umaga mga kids! Ang ating memory verse sa ngayong araw na ito ay matatagpo at sa aklat ng Hebrews chapter 13 verse 6. Ang sabi dito, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Sinakta ng mga Midianita ang mga Israelita sa loob ng maraming taon. Ninakaw nila ang kanilang mga pananim at hayop. Natakot ang mga Israelita kaya nagtago sila sa mga yugib sa mga burol na malayo sa kanilang mga tahanan. Dahil dito, pinili ng Diyos ang isang lalaking nagngangalang Gideon upang tulungan ang mga Israelita na labanan ang mga Midianita. Si Gideon ay hindi isang sundalo. Si Gideon ay isang magsasaka. Paano mamumuno sa hukbo ang isang magsasaka? Alam niyang hindi niya kayang tulunin ang mga Midianita ng mag-isa. Kahit na mukhang hindi malakas si Gideon, pinili siya ng Panginoon para punuan ang Israel. Alam ni Gideon na dapat niyang sundin ang Diyos. Kung nais ng Diyos na lumaban si Gideon, tutulungan siya ng Panginoon na talunin ang mga Midianita. Nagtipon si Gideon ng 30,000 Israelita upang labanan ang malaking hukbo ng Midianita na may 132,000 na lalaki. Inutusan ng Panginoon si Gideon na bawasan ang kanyang hukbo sa 300 lalaki na lamang. Pinalibutan ni Gideon at ng kanyang maliit na hukbo ang kampo ng mga Midianita sa gabi at sa isang hudyat ay nagbasag ang mga banga, humihip ang mga trumpeta at sumigaw. Ang mga sulo ay nasa loob ng mga banga, kaya't ang mga Midianita ay lubos na nalito sa ingay at liwanag. Sa kanilang kalituhan, nagsimula sila mag-away at magpatayan. Habang tumatakas sila, inutusan ni Gideon ang lahat ng mga Israelita na sumalakay.
Ginawa ni Gideon ang mga bagay sa paraan ng Diyos, at ang kanyang maliit na hukbo ay nanalo sa isang tila imposibleng labanan. Sa kwento ngayong araw na ito ay nakita natin na tayo ay handang tulungan ng Diyos kahit sa mga bagay na imposible para sa atin. Kagaya ng pagnanais ng Diyos na tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Alam ng Diyos na hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating gawa at paraan, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan upang makasama niya tayo. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang akuin ang mga kaparusahan na nararapat para sa atin. At ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya.